BIFAR na nagsasagawa ng pag-aaral sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Panghihimasok daw ito ayon sa China. Pero sagot ng Pilipinas, iligal ang kanilang ginawa. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang helicopter na ito ng People's Liberation Army Navy ng China, malapit ang pinaibabawan ang rubber boat na sakay ang mga tauhan ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pupunta ang bangka sa Sandy Cay 2 and 3 para sa Marine Scientific Survey at para kumuha ng sample ng buhangin para pag-aralan. Sabi ng Philippine Coast Guard, panghaharas ito. Napakadelikado raw ng propeller wash o yung hanging binubuga ng helicopter para manatiling nakalutang. Yung impact nito sa bangka, there is a very high possibility na tumaob yung rubber boat. Pati barko ng China Coast Guard tila gusto raw banggain ang vessel ng BIFAR. Buti na lang at nakaiwas ito. Nakalapit sa Sandy Cay 3 ang rubber boat ng BIFAR pero hinarang sila roon ng speedboat ng China Coast Guard at hindi pinayagang makababa. Wala namang nasaktan pero napuwersa ang PCG at BIFAR na suspindihin muna ang plano nilang pagkolekta ng buhangin. We have to deal with them professionally. We should not be instigated, and this kind of bullying should not be result to an escalatory response on the part of the grouping government. Nangyari ito kahapon ng umaga, 5 nautical miles o halos 10 kilometers mula sa Pag-asa Island. Depensa naman ng China Coast Guard, wala raw permiso mula sa gobyerno ng China. Ang anilay panghihimasok doon ng Pilipinas, pati na ang anilay iligal na tangkang pagtuntong at pagkolekta ng buhangin doon. Itinaboy raw nila ang mga barko ng Pilipinas alinsunod sa kanilang batas dahil may soberanya raw ang China roon. Patuloy raw ay patutupad ng China ang batas at pagprotekta sa kanilang karapatan sa karagatang nasasaklawan daw nila. China is blatantly violating international law. That China does not care about UNCLOS and they are disrespecting our sovereign rights. Dahil sa bagong insidente, sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, maghahain ulit ang Pilipinas ng diplomatic protest. It's not just a matter of telling China don't do it, but always asserting our sovereign rights. Kahapon naman, tagumpay na nakadikit ang MV Lapu-Lapu sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para sa resupply mission at pagpapalit ng mga nakadestinong sundalo roon. Sabi ng China dahil yan sa pagbigay nila ng permiso sa Pilipinas. Pero ayon sa PCG at DFA, hindi humihingi ng permiso ang Pilipinas sa China. We're not asking the permission of China when we inform them of this. We tell them this way, under international, we will do this, and we expect that you will not cause trouble. Ito na ang ika-5 resupply mission sa Ayungin Shoal matapos magkasundo ang Pilipinas at China sa kung paano ito gagawin ng hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at miskalkulasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.